What's up, future engineers at mga math enthusiasts? So, bale, anong next natin is yung derivative naman ng inverse trigonometric functions. Before ko start ang ating video, please make sure na subscribe kayo sa ating channel and i-share nyo na rin sa mga classmates nyo, mga friends nyo, para sabay-sabay kayo matuto, ganun. Tapos, pwede kayo mag-comment ng yung mga problems, mga gustong ipasolve na equation. And please make sure na nakahitang yung notification bell para updated kayo sa ating mga ipopost. Yun lang. Enjoy the video. So, dito, disclaimer lang na hindi ko na i-explain kung paano nakuha yung u prime over mga derivative nila. Bale, itatopic ko siya sa ibang video natin, no? Yung origin ng mga derivative. So, di ko muna gagawin yon. Ibibigay ko na muna to para diretso tayo sa answer agad, no? Pero don't worry, ibibigay ko yung talaga. Ibibigay ko yung mga origin kung paano nakuha nga ba yung mga derivative ng mga transcendental functions. So, yan. Let's start with sine negative 1 or sine raised to negative 1u. Ang derivative niya is u prime over square root of 1 minus u squared. So, cosine raised to negative 1u naman is negative u prime. U prime, negative u prime over square root of 1 minus u squared. So, tangent raised to negative 1u naman, derivative niya is u prime over 1 plus u squared. So, cotangent raised to negative 1u is negative u prime over 1 plus u squared. So, derivative naman ng second negative 1 or second raised to negative 1u is u prime over u square root of u squared minus 1. So, last naman is cosecant negative 1u. So, ang derivative niya is negative u prime over u square root of u squared minus 1. So, simulan natin agad yung mga pag ni-replace na ng u. Ang u. Simulan natin sa ayaw eh. So, nakikita ba? Sine negative 1, medyo nawawalan ng ating ink. Negative 1 x kanya x squared. Ang derivative niya, bali gagawin lang natin yung derivative yun nasa loob, tapos yun lang, kukopihin natin ulit yung nasa loob since wala naman ng mga trigonometric identities. Puro kopya-kopya, tapos derivative na nasa loob lang ang ating gagawin sa inverse trigonometric. So first, yan, sine raised to negative 1 x squared ang magiging sagot. Dapat is u prime over square root of 1 over minus u squared. So yan, derivative ng nasa loob, tama, 2x. Galing. Tapos 1 minus ano yung nasa loob, x squared raised to 2. Di ko na siya isi-simplify. Bale, game ano siya ibibigay. Yan, di kasi siya isi-simplify eh. Bale, ano siya, itong x squared raised to 2, pwede siya maging x raised to 4 kung sakaling iba yung nakuha nyo. Next is cosine naman. Cosine 5x. Ayan. Okay, simulan natin. Derivative na nasa loob, 5. Tapos maging nasa baba, 1 minus, ano yung nasa loob ulit? 5x raised to 2. Tapos negative. Diba? Ang dali lang. Ang dali lang yan, guys. Kung alam niyo lang yung magiging pattern. May pattern siya eh, parang ganun. Bale, yung nasa taas, derivative nung nasa loob nung
mga inverse trigonometric functions. Tapos yung mga nasa baba naman, kukopya-kopyahin nyo lang. Ganun lang. Madali lang talaga siya. Next, tangent negative 1. Ano ba kung pwede? X squared plus 2x. Yan. Ang derivative niyan, paano? Pwede nyo i-post yung video sa aling ano. Yan. Derivative na nasa loob. Derivative nito, 2x plus 2. Yan. Tapos, nasa baba, 1 plus, ano ba yung nasa loob? X squared plus 2x. Ang gagawin natin ngayon, x squared plus 2x squared. Ayan. Kopya sa baba, derivative sa taas. Ayan. Yun yung pattern niya. Take note na lang nung specific na gagawin doon sa mga kinopya. Okay? Tapos next, cotangent. Gusto negative 1. Siguro 3x over x plus 2. Ayan. Medyo tricky to. Okay. Bali dito gagamitan natin siya ng quotient rule. Ano ba yung derivative nitong nasa loob natin? Teka, lagyan natin sa baba. Mga baba eh. Derivative na nasa loob. Quotient rule. V squared v du minus u dv over v squared. V squared natin, x plus 2 squared. Tapos, ano nga v natin? Since v squared na nga, nasabi ko na. So, ang v natin is x plus 2. Kopyahin ng x plus 2. Doon derivative ng 3x. Tama, 3. Minus. Kopyahin naman natin ng 3x. Okay, teka. Derivative ng x plus 2, 1. Kung pwede nyo nang hindi isulat yung 1, kung ano, tatamad din kayo. Or kung gusto yung mas magandang tignan, mas, what you call this, simpler. Mas simpler tignan, kung di nyo na i-derivative yung x. So, kasi 1 lang din naman, pwede na siyang kopyahin lang. So, ayun yung derivative nung nasa taas. Tapos, nasa baba mo, huwag mo syempre kakalimutan, baka nakalimutan nyo na. So, cotangent, 1 plus u square. So, 1 plus 3x over x plus 2 square. Tapos, may kulang ba? Yes, yung negative, wala. So, ayan ang magiging sagot ng cotangent raised to negative 1, 3x over x plus 2. Ayan. So, last 2. Teka, yung pambura guys. Wala. Ayun. Kaburahin muna natin. Sorry, maliit lang yung pambura ko eh. Type pa sa budget guys. Last 2. Second raised to negative 1. Ano bang pwede? Gawin natin sin x para masaya. Tapos cosecant raised to negative 1. Tapos cosine naman dito. Okay. Ayan. Okay. Derivative ng sin x, cos x. Tapos ano dapat ilalagay sa baba? U times u, square root of u squared minus 1. So, kopyahin ulit natin yung sin x times square root daw ng sin squared x minus 1. Ayan. Ayan yung sagot niya.
Ayun yung sagot niya. Ano ba, ang dali lang. Kaya niya yan. Kayang-kaya niya yung mga susunod nating isasolve. Lalo na sa pinakadulo yun. Parang ano natin, summative test. Parang ganun. May ganun tayo, guys. So, next. Derivative naman ng cosecant raised to negative 1. Tapos, cosecant raised to negative 1 cos x. So, derivative ng cos x, negative sin x. Okay. Yun na yun. Tapos, nasa baba, kokopya-kopya ka na naman. So, cos x, cos squared x minus 1. Ayan lang siya. Ayan lang siya kadali. Nakuha na natin, di ba? Parang minata-mata nga lang eh, di ba? Madali lang siya. Super duper easy. Ayan, siguro pwede ko na i-end yung video. Sana may natutunan kayo. Sana. Para masagutan natin yung sa last part naman ng buong series na to. Ayan. Yun lang. Next video.